Gaya nga sa nangyari sa Sabo de Archipelago arc na dumating ang isang miyembro ng Roger Pirates para iligtas itong Straw Hat Pirates, deja vu ngang nangyari ulit ito ngayong Elbaf arc. May dumating rin na isang miyembro ng Roger Pirates para iligtas itong grupo nila Luffy. At this time nga yung kaliwang kamay naman ni Roger. Ipinakita nga sa latter part ng chapter 1148 na bigla na lang inatake ni Gaban itong si Saint Summers. Supposedly nga magbabalik itong naputol niyang kamay. Pero nagtataka nga itong si Summers kung bakit ito hindi nagre-regenerate. Hanggang sa nung makita na nga niya itong si Gaban nagulat siya sa presensya neto. At dito inatake pa ulit siya ni Gaban. Kaya naman dito nga muling uusbong yung katanungan kung si Scupper Gaban nga ba ang makakasagot sa kung paano mapapatay itong mga immortal na Holy Knights. So kung may isang salita nga para i-describe itong buong chapter na to, masasabi kong ito yung salitang poetic. Bakit? Dahil nakita nga natin yung ginamit na clone ni Robin na dahan-dahang naging petals nung pinatay ito ni Summers. Which ang ginamit nga dito mga tinik. At alam naman natin na ang mga rosas literal na may mga tinik. So napaka-poetic nga in a sense. Isa pa itong pag-atake ni Scupper Gaban kay Summers na ang pinutol niyang kamay itong kanang kamay ni Summers. Napaka-poetic nga nito sa part na tinira niya itong kaliwang kamay ni Summers na in fact nagre-represent sa pagiging kaliwang kamay ni Gaban sa Roger Pirates. At finally itong scene kung saan natin makikitang nililigtas ni Robin itong Straw Hat Pirates. Napaka-poetic nga nito kung titignan. Dahil alam naman natin na during Enies Lobby arc yung buong Straw Hat Pirates ang nagtulong-tulong para lang mapakawalan siya sa kamay ng Cyberpol agents. At ngayon naman kabaliktaran ang nangyayari. Siya namang mag-isa ang tumutulong para iligtas itong buong pirate crew niya. Anyway, masasabi nga natin na ang naging bida sa chapter na to syempre si Ronya. Dedicated nga sa kanya itong chapter na to. Obvious naman sa title pa lang. Ang unang ang pumasok sa isip ko sa naging sitwasyon ni Ronya nung time na nilagay siya ni Ganku sa bangin para ihulog, itong nangyari kay Robin in chapter 1133. Kung matatandaan nyo, nagkaroon nga rin ng mini flashback si Robin sa chapter na to patungkol sa nangyari sa kanya pagtapos niyang makatakas sa Ohara. At ang nag-stand out nga na moment dito itong tangka niyang pagpapakamatay malapit sa isang bangin. Yes, kinukonsider na nga ni Robin na magpakamatay na lang. Buti na nga lang at naalala niya yung nanay niyang si Nico Olvia na sinabing magpatuloy lang siya. So in a sense konektado itong dalawang moment na to. Isang magpapakamatay dahil sa bigat na tangan-tangan yung history ng Ohara at isang papatayin para sa nais ng world government na sirain ang history ng mga giants. Bali dahil na pag-uusapan na rin natin yung pagiging poetic ng chapter na to, madagdag ko pa nga na itong appearance ni Ronya, kapansin-pansin na meron siyang dalawang malalaking ngipin. Ngayon sa mga hindi nakakaalam, tinatawag nga ito na diastema o mas kilala bilang lucky teeth. At ang pinaka nagmarka ngang sinabi ni Ronya sa chapter na to, lagi daw siyang lucky o maswerte. So napaka-poetic nga ng scene na to na literal nga may basis itong statement niya. Speaking of statement, yung speech nga na sinabi ni Ronya, ipinapakita niya sa mga giants na gusto niyang mag-sacrifice. Kumbaga mas okay na daw na mamatay siya na hindi binabother yung iba kesa sa mabuhay siya na yung iisiping dahilan kung bakit nasunog itong Walrus School at Old Library dahil mismo sa kanya. Yes, kung titignan nga nating mabuti itong speech na to, masasabi natin
nating totoo nga, may bago ng generation itong mga giants. Hindi na sila yung kilala nating matatapang at malalakas ang loob. Since ito nga yung pagkakakilala natin sa lahi nila. Gaya nung makilala natin sila Brogy at Dory. Or even sila Oimo at Kashi. Ito nga rin yung naging dahilan kung bakit na-inspire si Usopp sa mga giants. Yung pagiging matapang nila. Pero kung iisipin nga nating mabuti, matapang rin naman yung ipinakita ni Ronya. Diba? Hindi nga lang physically. Since nakita nga natin siyang umiiyak at nakita rin natin siyang natatakot. Matapang nga siya in a sense na gusto niyang isakripisyo yung sarili niyang buhay alang-alang lang sa nakararami. Hindi kaya ito yung pinoportray na bagong generation ng mga giants? Hindi na lang sila basta malalakas physically. Bagkos mas matatalino at mas may compassion na sila sa lahat. Anyway, ngayon mapunta naman tayo sa mga nangyaring bakbakan sa chapter na to. Obviously, ang pinaka nag-stand out sa chapter na to itong si Nico Robin. Since in-approach nga niya ng matalinong way itong paglaban niya kay Summers. Gumamit nga siya ng clone para i-distract itong si Summers. Nang sa ganon, mailigtas niya itong grupo nila Nami. Pero alam nyo ba na itong exact scene na to nagawa na rin ni Nami way back Alabasta arc pa in chapter 191. Ito nga yung moment kung kailan nilabanan ni Nami si Miss Double Finger. Nung time nga na to tinusok na ni Miss Double Finger itong muka at katawan ni Nami. Similar sa ginawa ni Summers kay Robin. Pero later on nga ni-reveal na clone lang pala ito ni Nami na gawa sa Bubbles. Sa part naman ni Scupper Gaban ang highlights nga na ipinakita sa ginawa niyang atake yung bilis niya. Speed. Alam naman nating lahat na sa monster trio ng Straw Hat Pirates itong si Sanji ang pinakamabilis. So same as Gaban na dinidepect ni Oda na possibly na siya ang pinakamabilis sa buong Roger Pirates. Bali unlike nga sa itsura ni Gaban nung time na kinalaban niya itong sila Luffy at Zoro na sobrang bubbly ng muka, makikita nga natin ngayon itong galit na muka netong si Gaban. Indikasyon nga ito na seryoso na ngayon itong si Gaban sa pagharap niya sa mga Holy Knights. Itong hindi nga pagre-regenerate ni Summers sa kamay niya isang hint na kung anumang atake yung ginawa ni Gaban obviously na ito yung sagot sa kung paano mape-prevent na mag-regenerate itong mga Holy Knights. So sa atake ngang to ni Gaban nakitaan natin siya ng Black Lightning. Indikasyon nga ito na gumamit siya ng Haki. Hindi kaya tatlong types ng Haki ang ginamit ni Gaban at pinagsama-sama niya ito para literal na hindi makapag-regenerate itong si Summers? Dahil kung iisipin nyo wala pang ang gumagawa neto sa One Piece. Yung pagsasama-samahin ang Conquerors, Armament at Observation Haki sa isang atake lang. Hindi kaya ito yung ginawa ni Gaban? Ito kaya yung hinihintay nating bagong version ng Haki? Yung Haki na kayang tumagos sa soul ng isang tao? Soul kaya ni Summers ang pinunterya ni Gaban kaya niya specific na nasaktan itong si Summers? Ito rin kaya yung naramdaman na Haki ni Zoro? Kaya nung time na inatake ni Gaban itong si Luffy pinaiwas niya ito? Anyway, para sa inyo ba, anong klase ng Haki ang tingin nyong ginamit ni Gaban kaya niya napigilang mag-regenerate itong si Summers? Kung may thoughts o idea nga kayo i-comment nyo na yan sa ating comment section sa ibaba para mapag-usapan natin yan. Bali ito na nga yung analysis natin para sa latest chapter ng manga na chapter 1148. So yun lang, peace!